Halos mahimatay si Lisa sa kilig ni hindi ito makontento sa isa o dalawang ulit na pagtunghay sa mensahe sa card. My sweet Santa. Muling pagbasa roon ni Lisa ng malakas. Will you let me treat you and a friend to an early dinner tonight? I wish to get you know well. Yours sincerely, GQ. Wow! Bulalas na malakas ni Lisa. Shh! Huwag mo namang isigaw, sabi ni Santa. Ano kung may makarinig? Sabi naman ni Lisa. Inggit lang sila. Nasa ladies' room ang magkaibigan at walang ibang naroroon kundi sila. Patungo ang dalawa sa kantina para sa kanilang lunch break. Umuo ka na ba sa dinner invitation niya, Santa? Tanong ni Lisa. Sagot naman ni Santa. Paano ako makaka-oo o makaka-hindi? Hindi pa siya nagpapakita o tumatawag man lang. Pero papayag ka syempre, sabi ni Lisa. Ano sa palagay mo, Lisa? Sabi naman ni Santa. You're crazy kapag pinalampas mo ito, Santa. At saka, pinangunahan ka naman niyang magsama ng friend para may chaperone ka, di ba? And surely, Santa, ako ang isasama mo, ha? Pakindat na tanong ng kaibigan. Sino pa? Sabi naman ni Santa. Tena na nga sa ibaba. Lumabas na sila at nagtuloy sa hagdang patungo sa basement canteen. Habang bumababa, sabi ni Lisa sa medyo malungkot na tono. Mabuti ka pa. Tumatalab ang ginagawa nating ritual. Kumusta nga pala yung dinadasal mo? Tanong naman ni Santa. Ewan, sagot ni Lisa. Parang malabo. Ano bang ginagawa mo, Santa, at effective agad yung healing mo? Sinabi naman ni Santa, ang pagsisindi ng isang kandila gabi-gabi hanggang sa maubos yon at hindi paghahapungan. Gabi-gabi rin? Gimbal si Lisa. Hindi maubos maisip kung paano matitiis ang hindi pagkain sa gabi. Para ano? Tanong nito. Well, sabi ni Santa, supposedly it sharpens the level of concentration. Ewan kung saan ko yun nabasa. Pero huwag mong gawin, Lisa, dahil yung akin, hula lang. Hindi umimik si Lisa, pero nag-iisip siyang mabuti. Nakaharang na sa siwang ang closed sign. Sinisimulan ni Santang bilangin ang nalabing cash para ibalanse ang kabuuan ng salaping pumasok at lumabas sa kanyang window ng araw na iyon. 3 minuto noon, makalipas ang 3:00 ng hapon. Sarado na ang bangko para sa mga kliyente, pero silang mga kawani ay hanggang 4:00 pa ang trabaho roon. Noon, dumating si Gilbert. Ang mga taga-bangko na nakakita sa pagpapapasok sa binata ng mga gwardya, gayong sarado na sila, ay hindi na nagtaka. Usap-usapan sa tanggapan kung para kanino ang bonggang bouquet. Higit sa lahat, kalat na kung sino ang galanting nagbigay niyon. Bukod doon, personal na kilala si Gilbert ng security officer na responsable sa bangko. Hawak ng agency nila ang kaligtasan ng maraming sangay ng Dominics sa Kamaynilaan. Idagdag pa na pamangking buo ang binata ni Miss Quevedo. Sinong gwardya ang magtatangkang magsuplado sa bagong dating? Diretso si Gilbert sa window ni Santa. Ipa-update ko lang sana ito kung pwede.
Nakangiti ang binata, sabay abot sa kanyang bankbook. Saglit na nagbantulot ang dalaga na kumakabog ng dibdib habang kaugnay ng tingin si Gilbert. Sa loob-loob ng dalaga, pagbibigyan ba niya ito o hindi? Umakmang kukunin uli ng binata ang bankbook. Anito, magkakaproblema ka ba kay Tita Althea kung pagbibigyan mo ako? Iniurong ni Santa ang closed sign sa siwang at kinuha ang bankbook. Bakit nga ba siya magkakaproblema gayong magpapa-update lang ang kliyente? Pinindot ng dalaga ang kaukulang buton sa keyboard. Pagkaraan, tinipan niya ang account number ni Gilbert. Saglit pa, lumabas sa screen ng kaharap na computer ang detalye ng account nito. Muntik nang hindi napigil ni Santa ang panlalaki ng kanyang mga mata. May ilang pumasok sa account ng binata ng araw na iyon. Pulos tig-6 na numero na galing sa automatic transfers. Buhat sa ibang bangko. Ikinasa niya ang bankbook sa printer upang matala roon ang kabuoang halagang nasa pangalan nito. Thanks, ani Gilbert pagkasauli sa kanyang bankbook. Doon ko na lang kayo hihintayin ng friend mo. Iminwestra nito ang komportableng sofa sa hintayan ng mga depositors doon sa kabilang panig ng bangko. Tumango ang dalaga, pero wala iyon halos sa kanyang loob. May iba siyang naiisip, isiping kataliwas ng marubtob niyang pagkakagusto kay Gilbert. Dahil kung kanina'y tumaba ang puso niya sa padalang bulaklak ng binata, ngayon parang ibig niyang mag-alangan. Dapat ba siyang matuwa sa pagpapasikat na iyon? At itong pagpapa-update ng bank account nito, ibig lamang ba nitong ipagmayabang kung gaano talaga ito kayaman? Itinuon ni Santa ang kanyang isip sa ginagawa. Mahirap nang siya'y magkamali sa pagbibilang. Hanggang hindi balanse ang lumabas at pumasok na cash sa kanyang window, uulit-ulitin niya iyon kahit gabing-gabi na. Sa pagiging abala, hindi napansin ni Santa si George nang ito'y bumaba galing sa tanggapan sa itaas. May kasabay si George na ilang kapwa executives. Nang makita nito si Gilbert sa may hintayan, kusang humiwalay ang George sa mga kasabay at bumati sa pamangkin ng boss nila. Kung nakita lang ng dalaga ang dalawang lalaki, iisipin niya, tila matagal na silang magkakilala. Hindi nagtagal at paalis na rin sina Santa at Gilbert para sa una nilang dinner date. Sumabay si Lisa sa dalawa pero hanggang sa makalabas lang ng gusali. Tumangging sumama ang kaibigan sa dalawa. Anito'y masakit ang ngipin niya at ibig niyang umuwi agad at uminom ng gamot. Gustong kutuban ni Santa na dahilan lamang iyon ni Lisa. Pero sa dami ng seryosong tanong na nasa kanyang isip, ipinagwalang bahala na niya muna ang pagtanggi ni Lisa. Dinala ni Gilbert si Santa sa Alfiere, ang flagship restaurant ng Westin Philippine Plaza. Nang bigyan ng waiter ang dalawa ng menu, bantulot iyong kinuha ni Santa. Bantulot din siya ng kanyang buklatin iyon. Wala sa pagkain ang isip niya. Wala ring gaano sa kagalakang sumapuso niya kaninang umaga. Ibig tutukan ni Santa ang isiping hindi si Gilbert ang perfectong Prince Charming, na taong-tao pala ito at may mga kapintasan din.
Itiniklop ng dalaga ang menu at sinabi kay Gilbert na ito na lang ang umorder para sa kanya. Tuwang tumalima ang binata. Sinimulan nila ang maagang hapunan sa sopas ng crema de pomodoro. Pagkaraan ay ang ensalada rustica. At ang main course nila ay cannelloni agli spinaci. Sinabayan nila iyon ng excelenteng red wine na si Gilbert ang mismong pumili. Habang kumakain, nagkwento ang binata ng tungkol sa kanyang sarili. Pero bago iyon, pinangunahan nito si Santa na hindi nito paboritong paksa ang kanyang mga achievements sa buhay. Ordinarily, anito pa, mahiyain ako at tahimik with opposite sex. Kaya siguro wala pa akong girlfriend sa edad kong ito. But I realized, pagkakita ko sa iyo, I could not afford to be shy and reticent. Kailangan kong kumilos at maglakas ng loob para makilala mo ako. Hindi umimik si Santa. Hinayaan niya si Gilbert. Kaya sa pagitan ng mahihinhing pagsubo, maraming nalaman ang dalaga. Kung anong kurso ang tinapos ng binata sa Lasal, na 2 taon din itong kumuha ng graduate course sa Harvard sa Amerika. Nabati din niyang ulila na ito sa ama na semi-retired na ang mama nito sa probinsya na patuloy ang pag-asenso ng negosyo ng binata, ang kawing ng Dominic's Pizza Inn. Noon biglang ibinulalas ni Santa ang pagtataka niya tungkol kay Gilbert at sa Esoterica Enterprises. Sana, ani Santa, huwag mong isiping pakialamera ako, but I'm really curious kung bakit may cheque ka buhat sa kumpanyang iyon. Ibig mo talagang malaman? Tanong ni Gilbert. If you don't mind, Gilbert, yes. Sagot naman ni Santa. Sinaid muna ni Gilbert ang pulang likido sa kanyang kupita bago niya isinagot. Yung idineposito ko sa aking account, yun ang katumbas ng sweldo ko bilang tagapamahala ng Esoterica. Muntik nang masamid si Santa. Does that shock you? Takang tanong ni Gilbert. Siyempre, anang dalaga. Na agad ding nakabawi sa pagkabigla. Alam ko kung ano-anong merchandise ang tinda ng Esoterica. Hindi kita ma-imagine na involved sa ganoong negosyo. Hindi rin kita ma-imagine, Santa, sabi ni Gilbert, na pamilyar sa mga paninda ng Esoterica. May pinsan ng isa kong kaibigan na sampalataya sa mystic oils ng Esoterica. Pagtatakip ni Santa sa sarili. Gumanda raw ang takbo ng business niyon buhat ng gamitin iyon kasama ang dekolor na kandila at mga dasal at pati crystals. Sabi ni Gilbert. Ang rosette at siguro pati plumberry oil? Nakangiti ang binata. Nito pa. No doubt, iyon ang gamit ng pinsan ng friend mo. Naamoy mo na ba ang mystic oils na yon? Miling si Santa. Anumang oras na ibig mong magka-ideya kung ano ang samyo ng langis na rosette at plumberry, sabi ni Gilbert. Pumunta ka lang sa kahit anong sangay ng Dominic's. Iyon ang gamit ninyong air freshener? Napatigil si Santa sa pagsubo. Takang-taka siya sa sinabi ng binata. Hindi naman, sabi ni Gilbert. Pero kung nakapasok ka na sa alinmang outlet ng Dominic's, mapapansin mong may maliit na altar na naka-overlook sa pwesto ng kahera. Napansin ko nga,
sagot ni Santa. Ang image ng infant Jesus na nasa altar. Minsan hanggang 3 ang imahe ng Santo Niño roon. Doon galing ang samyo ng rosette at ng plumbery, sagot ni Gilbert. Ang mami ko ang personal na nagpapahid ng langis ng rosette sa images pati sa damit yun. Pinapahiran din niya ng langis ang buong surface ng altar. And would you believe? Pati yung cash register, nangangamoy sa langis ng plumbery. Hindi makapaniwala sa Santa. Aniya, believe doon ang mother mo? Pabuntong hiningang umuo si Gilbert. Talagang hindi makapaniwala si Santa. At dugtong ng binata, kung tatanungin mo ako kung naniniwala rin ako sa ibinebenta ng esoterica, I wouldn't say yes, nor would I say no. Bukas ang isip ko sa lahat ng possibilities. Matagal na nakatitig lang ang dalaga kay Gilbert. Sa isang iglap, ang simpleng pagkakakilala niya sa binata ay nagbago. Buhat sa matiwala at matagumpay na negosyante. Naging isang komplikadong individual ngayon ang tingin ni Santa sa kaharap. Do you think I'm weird? Tanong nito sa dalaga. Dahil I deal in mystic oils and other esoteric products? Napailing si Santa. Masasagot ba niya ng oo si Gilbert? Kayong siya mismo ay gumagamit ng mga iyon? Ang nasabi na lang niya, paano mo pa nabibigyan ng panahon ang pamamahala sa esoterica? Sa Dominics lang. Kulang pa siguro ang oras mo. With extreme difficulty, sagot naman ng binata. Hindi ko lang matanggihan ang hiling ng may-ari ng esoterica, si Hana. Inaanak siya ng mami ko at kababata ko. Siya ang kumumbinsi sa mother ko na subuking gamitin ang rosette at plumbery oil sa Dominics. Noon kasi, hindi gaanong puntahin ng tao ang Dominics. Pero ngayon, well, nagkibit ng balikat si Gilbert. Kahit ako, patuloy nito, hindi makapaniwalang magiging ganito kapopular ang aking pizza chain. Ani Santa, sinasabi mo bang tumalab ang gayuma sa mga customer? Napatawa uli si Gilbert. Anito, ayokong sabihin yon, Santa. Ibig kong paniwala ang kalidad ng pizza ng Dominics ang nagustuhan ng mga tao, hindi dahil nagayuma sila. But as I've said before, I'm keeping an open mind. At siguro, dapat kong idagdag na recently, napatibayan kong may mga misteryo ang buhay na mahirap ipaliwanag, pero totoo. Bakit hiniling niyong Hana na pamahalaan mo ang esoterica? Pansamantala lang ito, ani Gilbert, habang nasa baksyon si Hana. She's in South America, nakikipag-commune sa Aniyay mystical mountains doon. She's one lady who fervently believes in everything mystical and magical. Ang totoo, saglit na natigilan si Gilbert sa puntong iyon. Tinitigan niya ng seryoso si Santa bago nagpatuloy. I'm not really sure if I should tell you this, Santa. Why not? Tanong ni Santa. Baka kasi isipin mo, sagot ni Gilbert. Not case ang kinakapatid ko. Pero, tinitiyak ko sa iyo, Santa, she's very sane. Sabi niya nang iwan muna sa akin ang munti niyang business. Matatagpuan ko raw ang aking kapalaran through esoterica.
Ah, anong ibig niyang sabihin? Pamaang na tanong ni Santa. Wala akong idea, Santa, sagot ni Gilbert. Ang alam ko lang, pang-abala sa akin ang pamamahala nitong. But wait a minute. Kumunot ang noo ni Gilbert. Ewan ko ba, Santa? But it just occurred to me. Pwede mo akong tulungan sa esoterika? Paano? Tanong ni Santa. Gusto mo bang ikaw ang mag-manage niyon? Ngayong marami nang alam si Santa tungkol sa personal na buhay ni Gilbert, magiging mas malalim din ba ang kanyang nadarama para sa binata? Ngunit, bakit nga ba nilapitan ni George si Gilbert sa bangko ng hapong iyon? O mas mahalaga, papayag ba si Santa sa alok ni Gilbert na i-manage ng dalaga ang esoterika? Abangan